Mabuhay, magandang umaga po sa lahat. Kami po ang Group 2 at ang tatalakayin namin po ang mga mangyan ng Mindoro. Ang mangyan ng Mindoro ay pangkat etnikong matatagpuan sa Mindoro, binubuo ng 8 pangkat tulad ng Hanunoo, Buhid, Alangan at Iraya. Kilala sila sa sinaunang surat mangyan at ambahan poetry. Karaniwan silang nabubuhay sa pagsasaka, paghahabi, at paggawa ng sining. Sa kabila ng modernisasyon, patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang kultura sa kabila ng mga hamon tulad ng diskriminasyon at pagkawala ng lupang ninuno. Ang mangyan ay mahalagang bahagi ng kultural na identidad ng Pilipinas. Susunod naman ito ang 8 tribo ng mga mangyan. Una sa lahat ang Iraya. Ang mga Iraya, mangyan, ay nakatira sa hilagang kanlurang bahagi ng Mindoro at kilala sa kanilang kakayahan ng paghahabi ng ratan at paggawa ng basket. Pangalawa naman ito ang Alangan. Ang tribong Alangang mangyan ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Mindoro at naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan na kanilang sinasamba at sa pamamagitan ng ritual. Pangatlo naman ito ang Tadyawan. Ang mga Tadyawang mangyan ay pangunahing nakatira sa silangang bahagi ng Mindoro at umaasa sa pagsasaka ng palay at niyog para sa kanilang kabuhayan. Pangapat naman ito ang Taubuid. Ang tribong Taubuid, mangyan, ay may 2 pangkat, Batangan at Western Taubuid, na naninirahan sa kanlurang bahagi ng Mindoro at may malalim na paniniwala sa kanilang mga ninuno. Panglima, Hanunoo. Ang mga Hanunoo mangyan ay marunong gumamit ng kanilang sariling baybayin at nagsusulat ng ambahan, isang uri ng tulang may sukat at tugma. Pang-anim, ang Buhid mangyan ay isa sa mga pangkat na may sariling sistema ng pagsulat at patuloy na ipinapasa ito sa susunod na henerasyon. Pang-pito, Ratagnon. Ang mga Ratagnon mangyan ay may kaugnayan sa mga Bisaya at kadalasang nakikipagkalakalan sa iba't pangkat etniko sa Mindoro. Pang-8, Bangon. Ang tribong Bangon mangyan ay isang maliit na pangkat na madalas isinasama sa Tambuid at naninirahan sa gitnang bahagi ng Mindoro. Mga pangunahing wika ng mangyan at kanilang katangian. Una, Hanunoo. Lokasyon ay Timog Mindoro, particular nasa Mansalay at Bulalakaw. Katangian ay may sariling sistema ng pagsulat ng surat Hanunoo, ginagamit sa ambahan, isang tradisyonal na anyo ng tula. Pangalawa, Buhid. Lokasyon ay nasa gitnang bahagi ng Mindoro. Ang katangian ay may sariling baybayin na tinatawag na Buhid script, isang pamanang panulat ng Pilipinas. Pangatlo, Alangan. Lokasyon ay hilagang Mindoro sa mga bayan ng Nauhan, Baco at Victoria. Ang katangian ay may impluensya mula sa Tagalog, ngunit may natatanging bokabularyo at tunog. Pang-apat, Iraya. Lokasyon ay hilagang kanluang Mindoro, kabilang ang Paluan, Abra de Ilog at Puerto Galera. Ang katangian ay isa sa pinakamatandang wika ng mangyan, may pagkakatulad sa ibang katutubong wika ng Luzon. Panglima ay Taubuid. At ang lokasyon ay nasa kanlurang bahagi ng Mindoro. Katangian ay nahati sa silang Taubuid at kanlurang Taubuid na may bahagyang pagkakaiba sa gramatika at bokabularyo. At pang-anim, Tadyawan. Lokasyon ay gitnang Mindoro, lalo na sa paligid ng Lake Nauhan. Ang katangian ay may kaugnayan sa ibang wika ng mangyan, ngunit may natatanging pagkakakilanan. Ngayon, ako ang naatasang mag-ulat tungkol sa pagsusulat at panitikan ng mga mangyan sa mundo. Unang-una,
pag-usapan natin ang ambahan. Ang ambahan ay isang tradisyonal na tula ng mga mangyan. Ito ay may binubuo ng 7 pantig bawat linya. Karaniwan itong ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin at mga karanasan sa araw-araw. Maaari itong tungkol sa pag-ibig, kalikasan, buhay o payo sa kapwa. Ikalawa ay ang sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga mangyan. At ito ay tinatawag na surat mangyan. Ito ay ginagamit lalo sa pagsusulat ng panitikan tulad ng ambahan. May 2 pangunahing uri ito, ang hanunuo at buhid script. Makikita natin sa larawan ang kanilang alpabeto na binubuo ng mga pantig, katinig at bantas. Ang mga patinig ay A, I, U. Ito ang 3 halimbawa ng patinig at ang katinig ay pinagsama-sama sa mga patinig upang makabuo ng mga pantig tulad ng ka, kiku at iba pa. Meron din silang simbolo para sa pos at katapusan ng pangungusap. Sa kabuuan, nakikita natin ang mga mangyan ay may mayamang kultura pagdating sa panitikan at pagsusulat na siyang patunay ng kanilang katalinuhan at kahalagahan sa ating kasaysayan. Ngayong umaga ay ibahagi ko sa inyo ang kultura ng mga mangyan sa Mindoro. Magkakaiba man ang bawat tribo sa Mindoro, lahat sila ay may mayamang kultura. Sa katimugang bahagi, mas advanced ang mga tribo pagdating sa teknolohiya. Makikita ito sa kanilang paghahabi, gawaing palayok, pangangaso at sistema ng panulat. Samantala, sa Hilaga, mas simple ang pamumuhay. Ang kanilang mga dialekto ay bahagi ng Austronesian language pattern. Ngunit 40% ng salita ang magkakatulad sa bawat tribo. Dako naman tayo sa pisikal na kaibahan, Iraya Veloy. Kulot ang buhok, Hayumanggi ang balat, Tadyawan, Mongoloid, Kaputi, Hanuno, Proto, Malayan, Hayumanggi. Magkakaiba ang mga mangyan dahil sa kanilang mapayapang pamumuhay, malayo sa kaguluhan at digmaan. Ayon sa mga pananaliksik, ito dahil sa kanilang paniniwala sa mabuting asal at pantay-pantay na pagtingin sa lahat. Babae man o lalaki, mayaman o mahirap. Ito ang tinatawag na egalitarian social organization. Mahalagang aspeto ng kultura, pananamit, gawa sa hinabing tela o balat ng kahoy, may makukulay na punta, lalo na sa hanuno at buki. Kabuhayan, umaasa sa kakainin, pangangaso, pangingisda at barter system sa kalakalan. Pananampalataya, naniniwala sa mga espiritu ng kalikasan at mga ritual para sa anihan, pagkagamot at pagdarasal sa ninuno. Sino, sikat sa ambahan, tulang ng tugma, sukat na inuukit sa kawayan, paghahabi at pag-uukit. Sa pamumuhay naman ay nininirahan sila sa kabundukan, may mataas na respeto sa nakakatanda at walang formal na pinuno. Sa kabilang hamon ng modernong panahon, patuloy ang mga hakbang para mapreserba ang kanilang kultura at integridad. Kultura at ang lipunan ng mga mangyan. Ito ay binubuo ng 5 kategorya at ang una ay ang pamilya at ang angkan. Ang pamilya ang pinakamahalagang unit ng kanilang lipunan kung saan ang matatanda o nakatatanda ang gumaganap bilang tagapayo at pinuno. Ikalawa, dato o pinuno. Sa ilang pangkat ng mga mangyan, may isang pinuno na namumuno sa kanilang baryo o komunidad. Siya ang nagpapasya sa mga usaping panlipunan at pananalapi. Ikatlo, sistemang pang-ekonomiya. Nakasalalay ang kanilang pamumuhay sa agrikultura, pangingisda at pangangaso. Karaniwan nilang ginagamit ang sistemang palitan o barter sa
pakikipagkalakalan. At ang ikaapat, kultura ng kooperasyon. Ang mga mangyan ay may matibay na bayanihan o pagtutulungan sa kanilang pamayanan, lalo na sa pagsasaka at katayo ng bahay. At ang panghuli, ang panglima, paniniwala at relihiyon. May paniniwala sila sa espiritu ng kalikasan at mga ninuno, kaya may mga ritual at seremonya silang sinasagawa upang humingi ng proteksyon at gabay. Pero sa kabila ng modernisasyon, nananatili ang pagkakakilanlan ng lipunan ng mga mangyan. Bagaman, patuloy silang humaharap sa hamon ng pangaagaw ng lupain, diskriminasyon at pagbabago ng kanilang tradisyonal na pamumuhay.